hirit, mangunguna ka. Alright, good morning po mga kapuso. Good morning, guys. Good morning! Gising-gising na po tayo at bukod sa ilang eskwelahan sa Malabon at Valenzuela City, meron ng pasok. May pasok na po ang mga estudyante ngayon. Kaya bangon-bangon na at mag-almusal sa paitutok dito sa unang hirit. At ito nga po, dahil sa pagbabaha, itong inaabangan ng lahat, suspenido pa rin ang klase sa ilang paaralan sa Metro Manila. Sa Malabon, wala pa rin pasok sa Dampalit Elementary School Main at Dampalit Elementary School Unit 1. Habang sa Valenzuela City naman po, suspendido pa rin ang klase sa Pio Valenzuela Elementary School, Polo National High School, Tagalog Elementary School at Abiato Elementary School. Ayon po yan sa announcement ng Department of Education sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. At tulad po kahapon, kung hindi kasama ang inyong eskwelahan sa listahan na aming nabanggit, may pasok, walang ligtas ha, may pasok kayo ngayong umaga. Kaya sa mga estudyante dyan, gising-gising na para hindi kayo malate sa klase. Alright, at bukod sa aming maasang pagbabalita, syempre may maaga tayong pa-party din dito sa studio. That's right, dahil birthday ng isa nating kabarkada. Kung sino ang may birthday at may announcement, abangan niyo po yan mamaya. Hindi pa ba halata? Morning, Igan! May announcement. Okay, Gary. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Okay, samantala, bago mga yan, narito na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Patuloy pa rin po pagbabantay natin sa nagbabantang bagyong Falcon na bahagyang bumagal ang pagkilos. Base sa pinakuling ulat ng Pag-asa, kanina alas 4 madaling araw, namata ng sentro ng bagyong Falcon sa layong 550 kilometers east, northeast of Borongan, Eastern Samar. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour, malapit po sa gitna. At tinatahak ang pahilagang kanluran direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil malayo pa naman ang bagyong Falcon, wala pang nakataas sa public storm warning signal sa anumang bahagi ng Pilipinas. Sa pinakuling update tungkol sa bagyong Falcon, makakaparayam natin mula sa Pag-asa ang kanilang weather forecaster na si Sunny Paharilla. Good morning, Sunny! Yes, good morning, Igan. Okay, so hindi pa rin ito mag-landfall, ano? So far, ganun pa rin po ang kanyang nagiging pagtakbo ngayon. Yung kanyang forecast track ay magno-northward po ito. Oo. Lapit-lapit po ito na sa eastern silang bahagi po ng may Cagayan area towards southern Japan. Pero kahit patagilid dito, apektado tayo ng habagat. Opo, inaasahan po nga po natin na uli-uli sa Huwebes po, lalakas po yung ating hangin. Bagaman hindi natin inaasahan ang ganong epekto in terms of ulan dito po sa Metro Manila dahil hindi naman ganito kalapit yung sirkulasyon po ng bagyo. So ano mga lugar ng bansa natin na maapektuhan ito? Sa ngayon, ang maapektuhan ay ang kanlurang bahagi po, ang kanluran at silangang bahagi ng Mindanao. Ang silangang bahagi, direkta dahil sa hagip ito ng kanyang sirkulasyon. Samantalang ang kanlurang bahagi naman ay dahil sa pinaigting na epekto sa southwest monsoon po natin. Okay, yung Metro Manila, kamusta ngayong maghapon? Ngayong maghapon, makakalawanas pa rin po tayo ng madalas na maulap na kalangitan. Mayroon pong mga pag-ulan at pagkulog-pagkilat. Bagaman hindi na ito ganong katuloy-tuloy. We are expecting na gano'n na pasilip-silip po makikita po natin ang araw. Ang araw. Okay. Sunny, maraming salamat. Maraming salamat po at magandang umaga. Sunny Paharilla po, weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, 2 tao na ang iniwang patay sa paghagupit ng bagyong Egay sa ating bansa. Natagpuan na rin ang bangkay ni Dorina Reyes. Siya po ang kapatid ng unang nasawi na si Mary Joy Reyes. Natangay ang magkapatid ng malakas na agos ng isang sapa sa Dinalupihan, Bataan noong Lunes. Nakaligtas naman ang ina at sanggol na kapatid ng 2 bata. Kaya naman nalulumo ang kanilang ina dahil sa dobleng kalbaryo ng kanilang pamilya ngayon. Samantala, isang lalaki pa ang pinaghahanap matapos umanong matangay ng ilog sa Olongapo City. Nalubog din sa bahang ilang barangay sa Hermosa, Bataan, kung saan tanging mga bangka lamang po ang pwedeng masakyan. Maging ang ilang bahagi ng MacArthur Highway sa mga bayan ng Abukay, Samal at Orani, may mga baha pa rin kahapon, bagamat nadadaanan pa ito ng mga sasakyan. At kahit wala na nga po ang bagyong Egay, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan ang pagbabaha sa ilang lugar sa Malabon at Valenzuela City. Sa Malabon, kahit lubog pa rin sa bahang barangay Dampalit, tuloy pa rin ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. At ang tangi nilang transportasyon, mga balsa at mga bangka.
Kaya naman nagmistulang terminal ang bukana ng barangay. Hanggang tuhod pa rin kasi ang baha roon, kaya ang mga residente gumagastos ng 10 hanggang 20 piso sa pagsakay ng balsa para makauwi. Hindi pa rin humuhupa ang baha roon dahil na rin sa naging buhos ng ulan noong weekend na sinabayan pa ng pagkasira ng dike ng ilang fish pond at high tide. Inabot din ng baha ang Dampalit Elementary School kung saan nag-aaral ang daan-daang estudyante. Pangamba ng maraming residente baka matagalan bago humupa ang baha lalo na't paparating na ang bagyong Falcon. Ganito rin po ang naging sitwasyon sa mga eskwelahan sa Valenzuela City naman kung saan nalubog din sa hanggang binting baha ang ilang eskwelahan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na patuloy ang kanilang monitoring sa mga binabaha pa rin barangay at nakahanda rin ng rescue equipment kung sakaling kakailanganin. Tsaka parang sugpok sa buwan pa rin dahil yung mega dike nila, ubos na pala yung pera. Oo. At ilang taon na yun, ha? Oo nga, supposedly daw 2007 dapat natapos pero dahil wala ng pondo, hindi natin alam kung saan napunta. Ang mga natutuwa lang Sorry. dyan, yung mga kumikita dahil sa balsa. Yung sa may balsa. makeshift. Oo. Tsaka kita mo naman yung isa naka-corporate, kawawa. Pero di ba Estudyante, couple of weeks ago, maliit. binisita ko yung Dampalit na elementary School. Nung 2004, 2005, yung bago pa ako doon sa unang hirit, pumunta lang ako doon eh. Ganun na. Ganun pa rin yung problema. Sinabi ko na, mukhang ito pa rin natin nagiging problema. Hindi Drew, sabi niya, kinaasan na namin yung yung mga kalye. Kasi ang nagiging problema pala, pag yung ilog, umaapaw, doon nagkakaproblema. Hindi daw sa Ulan. ulan, yung sabi nila. Tapos meron naman silang pumping system, so at least. Tsaka syempre yung solusyon nung panahon mo, nung nakita mo yon, iba na rin ngayon Iba na rin yan. Nag-iiba na rin That's true. At saka itsura pa lang sa video, alam mo matatagalan yung paghupa ng ganyang klaseng baha. So, sana hindi na madagdagan pag-aano. Oo. At eto naman po, kung kahapon, kasama po sa malistahan ng walang pasok ang Kulong Elementary School sa Valenzuela. Ngayon po, balik eskwela ng mga bata roon. Kaya eto, silipin na natin ang sitwasyon sa binahang para na yan kung saan nakatutok si Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Okay mga kapuso, good morning po. Nakadito po tayo sa Valenzuela sa Coloong Elementary School. Kung makikita po ninyo, ito para ho siyang swimming pool para sa peace pond, pero may pasok ko ang mga estudyante dito sa Coloong Elementary School. Ito sa kabila nitong kanilang ganitong sitwasyon. Kaya yung nakikita ho natin ngayon, yung mga estudyante inihahatid po sa pamamagitan ng mga sidecar at ano man po yung mga matataas na sasakyan. Kaya ngayong umaga po, ang gagawin natin po ay serbisyo dito sa ating mga kapuso sa Coloong Elementary School. Mayroon po tayong dalang rubber boats from MMDA para masakyan po ng ating mga estudyante at syempre ng mga magulang na kasama po naghahatid. At maglilinis din po tayo dito sa paligid ng eskwelahan dahil ang paligid po nito ay pawang mga palaisdaan na may mga tumutubo mga water lilies. Yung mga water lilies na yon ay siya pong pinamamahayan ng mga minsan ng mga ahas, so kailangan pong maalis yun para naman mawala ang banta ng panganib na makagat ng ahas yung ating mga estudyante at pati na yung mga guro dito po sa Coloong Elementary School. So sa kabila po ng ganitong sitwasyon na mataas pa ang tubig baha, kung hindi ako nagkakamali ayan, halos pa rin po, nasa lampas pa rin po ng bukong-bukong ng ating mga volunteers mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at MMDA na makakasama ho natin sa ating serbisyong totoo ngayong araw na ito. Ayan, naka-ready na ho sila, mga nakabota. Mga Navy, mga tauhan po ng mga Philippine Navy, mga nakalabota at mga naka-shorts para in a while ay masimulan na ho natin ang paglilinis natin dito ho sa Coloong Elementary School. Kaya tutok lamang ho kayo. Alam ko, marami pa rin mga paaralan dito sa Camaraba area ang may ganitong sitwasyon. Pero syempre ho, ito ho kasing Coloong, kahit ho may baha, ay may pasok sila ngayong araw nito. Kaya kailangan unahin po natin yung pagbibigay dito ng serbisyo sa ating mga kapuso mula po rito sa Valenzuela. Mula po rito sa Coloong Elementary School, back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, ngayon po umaga ay naasahan ang pagbisita naman ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga binahang lugar sa Cotabato City. Kukumustahin po ng Pangulo ang lagay ng mga inilikas na pamilya sa mga evacuation center matapos ang halos 2 linggo ng pagbabaha doon. Sisilipin din ng Pangulo ang Rio Grande de Mindanao at ang pagtatanggal ng mga nakabarang water